Nagkainitan at nagkahamunan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Senador Antonio Trillanes sa Kamara nang maungkat uli ang umano'y tagong yaman ni Duterte na 2016 pa unang inusisa ni Trillanes. Ayon sa chairman ng dumidinig na komite, sapat naman ang paalala nila sa proper decorum sa mga dadalo sa pagdinig. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ito marahil ang pinakamainit na tagpo sa pagdinig ng House Quad Committee kagabi na nag-iimbestiga sa giyera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isa pang kuha ng kamera, maririnig na may sinabi si dating Senador Antonio Trillanes kay Duterte bago ito umambang hambalusin siya ng mikropono. Sasampling ko sa Chairman. Session suspended. Session suspended. Please observe proper decorum. We are in a committee hearing. We have already stressed from the very beginning that the proper rules, decorum, will be implemented regardless of who you are. Nagsorry naman ang dating Pangulo. I just would like to apologize for the unbecoming behavior. Init sa ulo lang yun. Sasampalin niya ako eh. Ano ba yun? Hindi ba provocation yon? Di sinabi ko, halika, sampalin mo na ako. Ang bangayanin na Trillanes at Duterte malalim ang pinag-ugatan. Noong 2016, panahong kandidato pa lamang sa pagkapangulo si Duterte, inakusahan siya ni Trillanes na mayroong mga tagong yaman. Kaya hinamon niya ito na magkita sila sa isang bangko sa Pasig at maglabas ng bank secrecy waiver. Sabi kasi ni Trillanes, mayroong mahigit 200 million pesos sa naturang bangko si Duterte. Pero hindi si Duterte ang dumating, kundi ang kanyang abogado noon na si Salvador Panelo. At ang bitbit ni Panelo, hindi waiver, kundi special power of attorney. Sa special power of attorney na ito, hiniling niya ang bangko na mag-issue ng certificate ng kanyang kasalukuyang balanse at mag-issue ng sertifikasyon na hindi nagkaroon ng naturang bank account ng depositong umabot sa mahigit 200 million pesos. Pero hindi hiniling sa special power of attorney na maglabas ng detalyadong transaction record na gustong makita ni Trillanes. Kaya nang maimbitang magsalita sa Quadcom, muling inungkat ni Trillanes sa mga bank account ni Duterte. Binalikan namin yung mga bank accounts na nakalap namin kay Duterte noong 2016. Tinitignan namin kung merong mga pumasok na pagkapirahan dito po sa kanya. At doon nga po kami nakakita na mga deposito sa sa mga accounts ni Duterte galing po dito po sa grupo ng mga drug lords na ito. Matapos nito, natanong si Duterte kung handa ba siyang pumirma ng waiver para masilip ang kanyang mga bank account. I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks pursuant to my waiver. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. I will sign it, the document, tomorrow. And I will hand it kasi magagawin pa ng abogado. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan. Pero hindi. Kaya nga, mas maganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito. Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong galunan. I'll give you sasampalin ko sa Chairman. Session suspended. Session suspended. Bago ang bangayan nila Trillanes, nagkaroon din ng pagkakataon sa pagdinig na inambahan ni Duterte si dating Senadora Laila de Lima. It's so unprofessional, it's so unbecoming, it's vile. Nawala naman ako sa kanyang ginagawa.
Sumasagot lang ako ng mga tanong in a very professional manner. Tapos gano'n na magiging reaction niya. Sa kabila ng mga insidenteng ito, naniniwala ang Quad Committee na maganda ang naging resulta ng hearing kahapon dahil sa mga pag-amin ni Duterte at iba pang mahalaga raw na impormasyong nakalap nila. Sapat naman daw ang paalala ng komite sa proper decorum ng lahat ng dadalo sa pagdinig. To some people, it looks offensive, no? To some people, this probably will be perceived as a playful gesture of the president. So, we really cannot judge kung ano yun. But of course, the attention of the president was, and the other resource persons there was actually called by the chair. No? Sinabi ng chair, let's maintain proper decorum. I think that was enough message for all. Yung kay Senator Laila de Lima, ano yun alam ko joke yun. Talagang makikita mo naman meron siyang smile na konti na, di ba? Pero yung kay Senator Trillanes, medyo napikon yung ating pong former president doon. Pero hanggang ngayon, ayon kay Barbers, wala pang ipinangakong waiver na pipirmahan ni Duterte. Sinusubukan naming makuha ang panig ni Duterte ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.